Meron ka ba, how do you prepare for a role samantalang ang tagal mo nang ginagawa yung character ng isang bading, di ba? Is there a method na parang mapapaghiwalay mo yung nasa Goyo and Tekla, nasa Petrang Kabayo, tapos ito ngayon? At how did you prepare for your role now na iba naman? Kasi yung lahat ng mga roles mo nun, halos karamihan doon nominate ka eh. So ibig sabihin, meron pa rin kaibahan yun sa mga ginagawa mo na iba-iba. Paano mo sila napapag-iba-iba? Larbi sa akin, hindi naman kasi ko binibilang yung tagal eh. Kasi naniniwala ko, nakakatulong yung matagal ka na sa industriya. Pero kailangan kasi marunong ka rin mag-adjust, di ba? Sa time, sa pagbabago ng panahon, mga ganun. Ako talaga preparation lang, binabasa ko lang uli yung script. Basa ng basa at pumasok sa isip ko. Tapos medyo nagno-notes, tinitignan ko anong pwede mangyari dito. Yung preparation talaga, mas gusto ko nang mangyari sa actual, pagkatapos ko basahin yung script. Kasi iba-iba kasi ang requirement ng emotions eh. A very good example, a past movie, medyo may konti yung In His Mother's Eyes, hindi ba? Drama yon. Pero doon naman baliktad, pinipigil naman yung patawa, huwag ako masyadong nakakatawa. So may timpla rin na dapat gawin. But I guess kapag nandoon ka na sa set, tapos nandoon na yung director mo, napapaalala. Kasi kailangan din paalalahanan eh. Alam ko na yung script, alam ko na yung role ko, alam ko na rin na hahanapin ng tao yung comedy side. Pero pagdating sa emosyon, I need a guide. Diba? Kailangan mo yung director mo na nagsasabi sa'yo, pwede ito yung hindi mo pa siya gusto, hindi mo pa siya, may ganun eh, which is yun, I'm very grateful kasi may director akong ganun. Na, well actually si direct naman, pati sa past experience niya talaga naman sa script, di ba? Yung nag-aalaga talaga sa script, nag-continuity director din siya. So more or less, napapaalalahan ako, andyan pa si Direk Arman, na pakulit din, di ba? Yung OG, palakpakan naman natin yung si Direk Arman, di ba? Yes, di ba? Yeah. Di ba palaging Arman, di ba? OG, ikaw OG talaga. Diyos ko, hindi pa panahon ni Dolphy, andyan ka na. Totoo po yan, di ako nabibiro, inaamin, makulit siya. Paalala, ito yung sequence na bago nangyari yun. Tama ba? Hindi. Tama ba? Nagagaya mo ba siya? No! Hindi pa yan nangyari. Ganyan yung magsalita. Dapat ito pa lang. Hindi pa siya may gusto dyan. Natuwa pa lang siya dyan. So yung director mo naman, na ando doon na nagagaya siya, pwede, ito yung ganito. You need that as an actor kasi isang bibitaw ka din eh. Sa dami ng iniisip mo as an actor. Ano mo yung role? Yes. Para sa akin, hindi sapat na magaling ka lang. You still need a guidance from your director. Kailangan makikinig ka rin sa director. Kasi napanood ka rin naman nila sa ibang pelikula eh. Pwede rin naman, si Direk pwede naman sabihin sa akin na pwede nagawa na yata natin yan. So ganun. Malaki ang preparasyon, tulong sa preparasyon ko sa role ng mga kasamahan ko at ng director ko. Malaki ang naitutulong nila. Hindi lang ako ito. They have a big contribution. First time ko may experience na sa pagdidirect na nagiging yung lead actor talagang very collaborative sa script process pa lang. So it took us mga more than a year para mabuo yung script from its original concept into what na naging shooting script na namin. So lahat ng mga inputs, lahat ng mga writers, kay Johnny, kay Kuya Dick, talagang kukulang na lang lahat. Every time na mag-meet kami, pati dialogues ginagawa na namin. Kaya nabuo yung yung tagline namin na Are you yourself? Dahil doon. So, pandemic time na gano'n, lumalabas kami kahit pag nakikita-kita kami face-to-face, hindi lang sa Zoom. So, gano'n. Kaya pagdating sa shooting, himay na, pati mga detalye. At thankful naman ako sa lahat, sabi nga nila, mga OG, Sir Tonton, si Carmi, si Kuya Dick, and with the help of Direk Arman, na original OG na buo namin yung pelikula ng maayos. At, happy kami, kahapon kasi nag-technical screening kami for the exhibitors. So, kinakabahan kami lahat. Kasi although na-edit na namin and all, parang first time mapanood on screen. So, kinakabahan ko kung tama ba itong ginawa namin.
after viewing namin, very happy kami lahat na nakabuo kami ng magandang pelikula na kahit medyo natagalan na pag-showing, nandun naman yung sulit na sulit naman siya. At ipo-point out ko lang, kasi nung nag-shoot kami, hindi ko naman masyadong nagdedetalye kay Kuya Dick na, Kuya Dick, flashback to ha, iba ang dapat na gawin mo. Present time, dapat iba ang gawin mo. So kasi, pag nasa shooting na, very overwhelmed na to be, napaka-surreal na seeing him, getting my directions and all. Pero nung pinanood na namin kahapon, o ngayon ko lang sabihin, sabi ko, iba talaga si Kuya Dick kasi binigyan ng ibang timpla ang flashback sa present. Yung sense of yung maturity, pati sa delivery, pati sa movement, iba-iba yung ibang dynamics ang binigay niya. Salamat, Kuya Dick. One more question, Kuya Dick. Sa lahat ng mga nagampanan ng characters, meron ka bang favorite na matatawag o yung talagang hindi mo makakalimutan sa gay role, di ba? Na nandiyan sa puso mo, yakap mo siya, hindi mo siya binibitawan kahit kailan. Sa totoo lang, Pilar, sa dami ng nagawa ko, no? Siyempre hindi ko pwedeng sabihin na isa lang o dalawa. Marami naman sila na nasa puso ko. Pag binanggit mo, isa-isa, gusto ko sabihin ko yung parang Pipistic, sabihin ko yung Delta si Lolo, madaling sabihin niyo yung mga favorite. Pero aminin ko, sa ngayon, malaki ang weight at malaki ang tama sa puso ko ang pelikulang Madrasta. Siya ngayon talaga masasabi kong favorite kong pelikula. Pag napanood nyo, malalaman nyo bakit. Thank you and congrats. Thank you. Jerry from Pep. For Carmi naman, ang tagal nyo nang naging magkaibigan, magkatrabaho ni Kuya Dick sa The Night with Dick and Carmi, ang mga nasusunod na kabanata. Kumusta yung pagkakilala mo sa kanya bilang kaibigan at katrabaho all these years? Yung personal at saka yung professional. Nakakatuwa yan si Roderick kasi yung pag-off cam yan, parati siyang natatakot. Masakit ang mata, masakit ang ulo, masakit ang ngipin, di ko na kaya. Pero pagka nag-on yung camera, sa harap ng camera, he will give his best. And he will nail it. Katulad nito, napanood ko yung pelikula kahapon, sinabi ko sa kanya, katabi ko, hawak ako ng hawak sa kanya, grabe ka talaga. Ang swabe nung takbo ng drama mo to comedy. Napakagaling talaga. Pero ako, sa Tonight with Dick and Carmi, syempre, magkaiba yun kasi mas nakafocus ako dun sa dancing, ano yung susuot ko and everything. Pero syempre, hanga ako sa kanya dahil talaga namang iconic aside from many hits. At saka ang galing-galing niya talagang sumayaw, kumanta and everything. Pero dito, medyo na-challenge ako dahil yung role na nabigay sa akin as his best friend. So parang medyo naku-conscious ako kasi alam naman natin pagdating ng gay roles, talaga naman si Dick talagang he nailed it. And sinasabi ko, Dick, okay na ba yung acting ko? Mga ganun. Ang seryoso. Alam niyo yung, di ba yung mga totoong comedians talagang they are so serious in person. So parang naku-conscious ako. Direk, okay na ba? Tapos tinitignan ko parati kung ano yung reaction niya. So dito, kahapon nakita ko na okay naman, na masaya naman, na ayun, oo, na hindi ko naman ikinasira yung pelikula sa performance. Yun lang po. Pero meron naman na rin kayo kumbagang chemistry. Built-in na rin. Oo. Pero this is a different role for me. Hindi ko lang pwedeng sabihin kasi yung totoong role mo, no? Pero iba kasi, nakakatuwa yung performance talaga ni Carmi dito eh. Yung, basta mystery kasi yun eh. So doon na lang yun mapapanood. Pero yung kahapon na napanood namin, parang, siyempre iba yung take at iba yung napapanood mo na sila Jenny. Parang, nakakatawa talaga si Carmi. At si Carmi naman, di ba? Kasi basta, sinabi ko pa sa kanya, pati yung boses, parang, di ba, ginawa niya lahat. Sabi ko, ang ganda ng ginawa mo. Si Carmi kasi, try na natin, di ba, sa comedy, di ba? Nagagawa niya ng iba't ibang texture. Hindi na sa kaibigan ko, texture yung character niya. Pero dito, parang natutuwa ako kasi yung binigay na role sa kanya, meron siyang dapat sundan. At tingin ko nagawa niya at nasundan niya yun.
And aside from that, okay, yun yung sa performance. Pero as a friend naman, I'm very grateful na naging kaibigan ko si Carly. Kasi napaka-supportive ni Carly. At saka, ang dami niyang ginawa for this film na dito na sa ating promo na hindi niya ako pinabayaan. Kaya, from my heart, ibang pasasalamat ko kay Carly as a friend. Carms, iba ka. Maraming salamat sa iyo. Love you, Carly. Last question ko naman for Tonton. Sa totoong buhay ba, meron ng bading na nagmahal sa'yo katulad ng pagmamahal ng character ng Woodrush? At meron ka din That's bang true. bading na, kumbaga, minahal mo rin naman in a certain way? Katulad ikaw, Jerry. Si Alan, mahal ko. Si Gorgie, mahal ko. Yun nga yung ano eh, may dialogue na ako dun eh. Sasabihin mo na ba? Doon nga kita hinangaan actually yung gusto niyang sabihin. Pero siguro naman mapapanood din niyo naman. Saan mapanoorin niyo? Tuga nga, nood kayo. Hindi, meron ako talaga hinangaan. Kami na, maski si Miss V, yung aming director of photography. Sinabi niya na iyak siya kay Ton na nung deliver niya yung ano yun yung delivery mo direct, pareho ba? Nakuha ba ni Tom Ted yung gusto mong delivery? Direct ka. Sinabi ba sa'yo o ikaw ang Siya ang nagsabi? nagsabi. Siya ang sinabi niya. May line na line mo. Line ko. Line din na line. So, line nung ano, sinabi sa'yo. Tapos, meron ka rin line Wala na sa sinabi trailer, no? Gusto ko sanang gawin sa kanya, pero wala sa trailer. Saka. Hindi, basta meron lang doon na ano, na inalam ko lang po, mahal mo ko. Yung sagot ni Tonto ng aabangan ko doon. At yung sagot niya, tama. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Alam mo yung sa pagkatao niya, sa role niya, yung as Enrique, tama yung sagot niya tungkol sa pagmamahal. Dahil sa excellent yun, Yes. at sa portrayal ni Ton for the particular scene, maintindihan ng lahat Correct. kung bakit niya gustong magiging mudrasta si Becky for Elmo and Archie. Parang gano'n. Tinatanong ako lagi ni Kuya Dick, malinaw ba kung talagang... Concern ko talaga yun. Direct, kung bakit na siguro nyo ba ang tama akong makimudrasta, ay paliwanag ba ng pelikula bakit ako mudrasta, dahil sa eksena with Tonton, yun na yun. maintindihan. Yun na yun. Sinagot na ni Tonton sa pelikula. Kahit hindi niya sinabi. Itala tayo na yun. Ayaw ko sabihin. Magkakaabangan yung line na yun. Dala tayo sabay-sabay. Thank you, Sir Jerry. Next question po over there. Hi po, good afternoon. I'm Janice from Bulgar. Ayan, my question is for Kuya Dick muna po. Kuya Dick, kasi kanina dun sa kinukwento ni Sir Tonton na yung kissing scene nyo sa MMK, parang hindi mo alam. So si Direk Wen lang ang, the late Direk Wen Daramas lang ang nagsabi sa kanya without telling you. Kung sakali ba na nalaman mo, Kuya Dick, papayag ka? Chinese, istorya ko sa iyo yung totoong nangyari. Teka. Mukhang doon kami kinabahan. Sumalangit nawa kasi gusto ko totoo ang sasabihin ko. Kaya nga binulungan si Tonton. Dahil lagi ko sinasabi sa mga pelikula ko noon, no kissing scene. Ayoko. Kasi nga, gusto ko, fan lang. Ang theory ko sa sarili ko noon, papatawa, masaya lang, pang family. Gusto ko ang mga bata manonood. So, kahit kay mother, sinabi ko, mother, kahit anong mangyari, gusto ko manonood mga bata. Kasi yun ang market ko, yun ang gusto kong kunin na market ko. Kaya wala talaga. Pero doon, hindi, sasabihin ko sana, nagustuhan ko naman eh. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Ang ibig sabihin, nagustuhan ko yung eksena. Kasi nung pinapakita na ni, tina-justify ni Wen, tama eh. Tama yung pain eh. Tama yung, akala ko hindi na kita makikita. Yung emotions na hindi, akala ko hindi mo siya makikita. Ano mahal mo siya, kita mo? Puro yan yung mga binigay sa akin ni Wen nun eh. Kaya dapat, hindi mo na nga napansin yung halik eh. Yung hagulgol sa dibdib ni Tonton. Kailangan masikip na masikip, Kuya Dick. Sige. Kaya yun ang totoo, kaya binigla. Pero sino, paano ka naman magagalit o maiinis nun? Tonton Gutierrez yun, no? Hindi ka nakuha. Kaya okay lang sa akin. Ton, kung gusto mong ulitin ko sa pelikula yon, hindi ako sasama. Sana pala. Ay, talaga?
Joke lang yun, direct. So until now, Kuya Dick, hindi ka pa rin ready sa mga ganong kissing scene sa movie? Ang feeling ko kasi, pag may kissing scene, talagang seryosong pelikula na. Parang ganun. So, kasi nagko-comedy pa ako, may comedy, may ganun. Parang gusto ko pa rin, mag-stick sa comedy at the same time. Serious yung, let's say, yung tema. Pero gusto ko pa rin maraming makapanood. Parang, ewan ko lang pero sa napag-uusapan namin, pwede naman ganun lang naman to, di ba? Parang, na-express naman yung gusto. Kinilig din naman, andun pa rin. Pero talaga mararamdaman nyo dito yung pagmamahal ko at namin dalawa sa isa't isa. I think sapat na yung mararamdaman ng tao. Kasi kahapon, kami, ramdam nila na yung, hindi naman nila hinanap na yun, parang, yung yakap nga lang daw, sabi ng girl from the SM group, sila rin nagsabi na, ang sakit, yun po, ang sakit na. Diba? Kahit naman yun, sapat na. Hindi mo na kailangan sabihin, sapat na. And Kuya Dick, syempre sa maraming, nung panahon mo, pag sinabing gay role, talagang sa'yo nakatatak yun at ikaw lang yung stand out sa ganung role. Ngayon marami nang gumagawa ng mga gay roles. Sa present generation po ng mga comedy actors, sino po yung napanood mo na bumilib ka at sabi mong pwedeng sumunod sa yapak mo? Janice, kasi napag-usapan na namin yan lagi. Tsaka kahit ni Vilma, po si Vilma, naalala ko nga pala. Siya yung kausap ko tungkol dyan. Siya mismo kasi parang, ano sa tingin mo? Parang hindi ko kasi masabi, kasi iba-iba yung mga tinahak namin eh. Kumbaga, katulad ng sinagot ko kanina sa vlogger na kung lahat naman kayo nakasama ko noong 80s, di ba? So nakita nyo naman na ang pelikula ng Regal noon, every 3 months nagpapalabas ako ng pelikula after 4. Diba? Tapos ganda, di ba? Box office naman siya. Ngayon parang nangyayari, di ba? Yearly na ang pagpapalabas o paggawa ng pelikula. So, hindi ko masabi kung sino talaga yung tumatahak ng gano'n dahil iba-iba ang style, iba-iba ang brand, iba-iba ang brand of comedy. So, nahihirapan ako. Kaya lagi ko sinasagot, hindi naman sa pagiging safe. Sabi ko, maraming magagaling na comedy actors o maraming gustong maging komedyante. Pero nahihirapan ako, to be honest, nahihirapan ako isipin na sino ba talaga yung susunod na pareho kami ng steps o yung journey na tinahak sa show business. Parang iba eh. Oo, lahat kami nagpapatawa, pero iba-iba yung mga pinagdaanan namin. Katulad Device, di ba magaling siya. It's his time. Talagang siya naman yung sa comedy ngayon. Pero iba yung journey na dinaanan niya. Nag-start siya sa stand-up comedy. Tutuwa nga ako kasi naging ang tawag doon sa MTV, nakasama ko na rin siya. Naging, yung nagpapatawa sa audience pag break time. Doon ko siya nakilala. Kasama na kami sa concert. Nag-front up siya kay Juday. Kasama ko siya sa concert. Iba yung tinahak niya eh. So iba rin ako. Kaya hindi ko masabi kung ano talaga yung susunod. Maraming pwedeng sumunod sa akin o maraming mas magaling pa sa akin. Hindi naman pwedeng ako lang ang magaling dito. Pwedeng Kaya lang, hindi ko alam kung sino pa. Kasi marami namang mga potensyal na aktor na maaaring sabihin natin hindi lang nabibigyan ng oportunidad na maging komedyante. Marami magagaling nakikita ko. Pero hindi sila nagagamit eh. Hindi pa sila na-discover. So right now, kung sabihin natin, kilala natin kung sino talaga yung rumarampa talaga sa comedy. Diba? Nandiyan dyan si Vice. Nasa comedy na. Sino ba may ibang comedy? Quick Bables. Christian Marami naman nagtatry sa comedy. And magagaling sila lahat eh. Kasi alam mo na, ayun pala dyan, mga kaibigan ko naman kayo. Sa tingin ko, hindi lang talaga, hindi lang basta galing dito sa showbiz eh. Hindi lang, I think maraming magagaling pero hindi lang talaga nabibigyan ng break. Kaya ayokong sabihin na, ikaw ang the best. Ikaw ang the best. Pwede ko sabihin na, ikaw ang the best, pero ikaw ang nabigyan ng chance. Pwede ko sabihin na, ikaw ang pinakamagaling, pero ikaw ang ginusto ng tao. So, mahirap talagang sabihin. So, I would like to think, na may kanya-kanya kaming journey at meron kanya-kanya kaming style kung paano umabot sa dapat nila talaga. Sino na lang po yung gusto mong maka-showdown sa comedy?
ngayon, makakulab? Collab. Okay, collab. Kasi showdown, parang, gusto ko ba makapag-showdown? Kailangan ko ba bang gawin yun? Diba? Parang, hindi naman showdown. Kakulab, kahit sino. Kung ano yung maganda. Ako, lagi ko sinasabi na masyado akong conscious sa script. Masyado akong conscious sa istorya. Ayoko yung gagawin lang ni Direk Julius na basta lang patawanin niya lang yung tao, okay na. Hindi ako pwede sa ganun. Bigyan mo ng, lagi ko sinasabi, gawa muna kayo ng magandang storya. Kahit sa TV, kahit sa mga laala, maski kung nandiyan pa yung mga tao dating nandiyan pa sila, yung mga grupo nila, lagi ko sinasabi, gawa muna kayo ng storyang maganda, saka natin lagyan ng katatawanan sa loob. Mas mahirap kasi yung iniisip nyo na lahat yung nakakatawa, tapos walang laman yung storya. So gawa muna kayo. Pag nakita ko, nagustuhan ko yung storya na ibibigay niyo sa akin, doon na natin gawa ng bawat segment na nakakatawa. Para at least, ano man ang mangyari, uuwi ang tao na hindi naiinis sa atin na, natawa kami, pero ano bang ginawa nila sa pelikula? Ano bang ibig sabihin nun? Ano ba nangyari? Pero natawa ako, pero ano ba nangyari? Parang gano'n. Ayoko nun. Kaya kung sino man ang makakakulab ko o makakasama ko, of course, I have so much respect for other actors. Basta magkasundo sa script. Maganda. Hindi naman showdown, collaboration siguro. Yes, collaboration. Diba siya kung showdown, ano yun, pabonggahan, paistaran, parang we're done with that. Siguro sa industry, yun na natin kailangan ng ganun. Siguro more on collaboration creatively. Diba? Kung magkaiba man ang branding ng comedy na pinagsama, na because of a good script, it will work. Yes. Pero kung nasa isip natin, pabonggahan, kung sino mas nakakatawa, sino mas popular, sino kakagatin ng masa, I think we're done with that. The collaboration is the real deal. Collaboration na walang apakan, walang pabonggahan, Actually, walang kaistahan. Walang kompera. Kasi may kanya-kanyang talent. May kanya-kanyang galing. Kung may magandang material, why not? Di ba? Parang ako, nakikita ko parang ito, sample ko lang din. Bigyan pa mo ng comedy na acting, itong ginagawa ko ngayon. Kaya ko yun. Diba? Kasi drama, pwede, comedy, drama, magagawa ko yun. Meron akong alam na hindi alam ng iba. Diba? Pero may alam din ng iba na hindi ko kaya. Yun eh. Parang halimbawa, ito na lang, si Carmen, kabisado niya ako. Pag sinabi niya, halika, concert tayo. Oh. Ano sagot kay Carmen? Ayaw, natakot akong kumanta. Pero kumakanta ako. Pero takot akong kumanta. Carmen, huwag na lang ako. Kakuha ka na lang ng iba. O sino na yun ang ibig ko sabihin, hindi kami pare-pareho. Meron akong alam na galing ko na hindi nila alam. At meron din silang alam na hindi ko rin alam. So ibig sabihin, may kanya-kanya kaming paglaban. Alam ni Carmen yan ang mga nervous ko kumanta. Nervous ako sa... Alam naman nilang lahat marunong kang kumanta. Ang hindi nila alam, marami kang takot. Pero pag nandyan na yung, katulad noon, meron kaming contest na sayaw. Tapos sabi niya, may sakit ang ulo ko and everything. Baka hindi ako maka-follow dun sa steps. Awa na Diyos, siya nag-win kong 1 million. Parati siya may excuse na, ako hindi ko kaya yan, ako ganito, masakit ang ngipin ko, ang ulo ko and everything. But of course, alam nating lahat na ang galing niyang kumanta at kaya niyang mag-concert. Kaya lang, ang hindi niyo alam, parati siyang may excuse sa akin. Seryoso. Ito talaga niya, parang he's a very humble person. Sobra, in real life. Very humble. Very loving. Well, just very listening to caring. him now, ang dami kong natutunan kung paano niya pinapadaan muna yung script. Kaya pala ang hirap tawagan ito. Pag sinabi mo, uy, Dick, may kumukuha sa atin, ganito, ganyan. Mga 1 year bago sumagot. Kasi talaga palang pinoproseso niya muna kung maibibigay niya yung best niya. Yung pala yun. Now I understand. Inukonsulta mo na kami. Ayan, last question na lang po. Ayan, Kuya Dick, upon playing the role of Modrasta in the movie, ano po yung lesson na na-impart sa'yo nitong pelikula? And na-influence ka ba na
parang in real life, magkaroon ka rin ng sariling family mo na aalagaan mo, na gusto mong makasama for the rest of your life? Honestly, Janice, noon, nasagot ko yan, noon gusto ko, kumbaga, nangarap, parang siguro man lahat naman siguro nangarap na yung iba makapag-asawa, yung iba may makasama, yung iba may maging partner. Pero, sa ngayon kasi, parang, pwede pa ba? Parang, ayoko lang isipin. Although, aaminin ko sa inyo, parang kanta yung sasabihin ko, there are nights. Parang kanta yun. There are nights when I can help but cry. Meron ako, di ba? Alam mo, meron akong ganun. Yung tao lang, no? Minsan tutulog ka, nag-iisa ka. Buti na lang yung mga apo ko ngayon, katabi ko. Yung sabihin, dapat ba nag-asawa? Dapat ba, parang may man lang katabi ko. Wala man lang nakakaanam na may migraine ako ngayon. Wala man lang nakakaanam na may ganito ako. Buti pa si Carly, inaalam. Pag magkasama ko sa shooting, may migraine ka, namumula mata mo. Pero pag uwi mo, wala na, mag-isa ka. Oo, totoo yun. Naisip ko yun, Janice. Parang nahirapan ako, Janice, sa tanong mo. Pero, ako talaga. Ngayon, parang hindi na. Parang, in-embrace ko na yung buhay na pwede ako mag-isa, pwede hindi. Sana, kung may bibigay, oo, mas masarap talaga may kasama. Kasi lalo minsan may lagnat ka, di ba? Tapos, tatawag ka pa din na, tagal-tagal umakyat, di nila alam, tinalagnat na ako. Ang hirap, tapos may isip mo yung nanay mo na, nandito nanay ko, hindi ako magiging ganito. Sa edad kong ito, meron pa rin yan. Pero kailangan kasi tanggapin at embrace mo yung thought at yung reality na pwedeng wala. Diba? Ang importante doon, gawin mo masaya ang buhay mo. Diba? Tapos yung pananampalataya mo, kailangan meron kang source. Kaya maski doon sa interview, nakalimutan ko sana ko interview. Ang sinagot, okay, isang vlog na interview ko. Ang sinagot ko, mahirap talagang taong walang Diyos. Kailangan talaga may Diyos. Meron nag-guide, meron kang minamahal, meron kang kinakatakutan, yung nagka-guide sa'yo. Kasi kung wala ka nun, parang ang hirap lalong mag-isa. So, ang sagot ko dyan, ngayon okay ako. Pag nalulungkot ako, tawag lang ako, dasal lang ako. Pag yung may sitwasyon na may nangyayari, tawag lang ako. Kasi, let's face it, wala naman ako ibang tatatakbuhan eh. Wala naman ako ibang makakapitan, kundi yung Panginoon, di ba? Lalo na, coming from my heart, alam niyo naman, nag-iisa lang ako sa buhay. Salamat, may apo akong dinadala sa akin, pero naiinis ako pag aalis din ng Sunday. Parang gano'n. So, sana, may partner, kaya lang kung hindi, kailangan embrace ko yung reality na wala. So, saan ako, nabubuhay ako, araw-araw, na kasama ko, Panginoon. Siya na lang yung bahala sa akin kung anong gusto niya sa akin. I have no choice, I have to entrust my life to Him. Okay, thank you, Janice. Janice, naman yung puso ko eh. Paiyak na ako. Sige ka. Okay, we have time for one last question po. Yes? Okay, hello Mr. Rorick, Robert from the Manila Bulletin. You have portrayed gay roles successfully over the years, pero was there a time na nag-turn down ka or nag-reject ka ng gay role? Robert, good question.